Ay, Pilipinas! Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Kumusta kayo? Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na po yung mga kababayan nating OFW. Magandang araw po sa inyo. Si Mahar Luka-Luka. Mahar Luka-Luka na, pasensya na, ka-coffee. Si Mahar Lika nasupalpal. Kasi bukod sa politico.com, isa si Mahar Lika sa nagpapakalat ng fake news laban dito sa Secretary ng Presidential Communications Office o PCO. Isa siya sa nag-amplify Fake news na nga itong politico.com, nakalulungkot din dahil minsan dyan tayo kumukuha ng materials, no? Pero syempre, kino-compare din naman natin yan sa mga ibang articles, no, ng ibang media organizations. Nakalulungkot lang na pinapatulan nila itong fake news na to. At si Mahar Lika, consistent yan na lagi nabibiktima ng fake news. Syempre, may mga eng-eng na followers, marami-rami pa rin yung mga DDS followers nila naniniwala. Halimbawa, yung kay PBBM, yung gumagamit daw yan ng coke, may video daw, pero peke naman pala yung video, na biktima siya dyan. O yung mga followers niya, pinapakain kayo ng basura, sige, basura pa rin kinakain ninyo. Pangalawa, ito, gusto nilang sirain ng PCO. Gusto nilang sirain itong si Secretary Ruiz para pasamain ang imahe ng gobyerno. Pasamain ang imahe ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan po ng PCO. Dahil ang PCO, fronta yan ka-coffee ng Malacanang. So nagsalita si Secretary J. Ruiz kasi sinasabi nila may-ari siya ng kumpanya at mayroon pong conflict of interest kasi meron siyang contract, existing contract in partnership with IBC13 and PCSO. So conflict of interest yan. Yun naman pala, authorized representative lang pala siya. Hindi siya yung may-ari. At madali lang i-verify yan. Punta kayo ng SEC, malalaman niyo dyan kung sino yung mga shareholders ng kumpanya na yan. Matutukoy nyo kung sino yung may-ari. Nakita ko rin itong papel na to. Yung pinalabas nilang papel, halimbawa ito, nilabas nila to sa Boljakan. Ito, Boljakan. Kay Mahar Lika, page yan. Itong notice of award na to ng PCSO, again yung assumption pa natin dito, dumaan sa tamang proseso yan, dumaan sa bidding yan. Ito pong agreement na ito sa pagitan po ng IBC13, ang authorized representative nila si Jose Policarpio Jr. ng IBC13, no? Joint venture with JB Ruiz, authorized representative po ng Digital 8 Incorporated. Hindi ibig sabihin na ikaw ang authorized representative, ikaw na yung may-ari ng kumpanya. So pinalabas nitong mga eng-eng na to, itong mga DDS na to, na ang may-ari ng kumpanya si Secretary J. Ruiz. Magkaiba yan sa authorized representative. Ito naman si Politico.com nagpakalat ng fake news. Hindi man lang tinawagan, Sir J, malamang sa malamang, kasi kilala naman yan taga-ABS naman yan, may common friends kayo niyan. I-verify ninyo, Sir, totoo ba to? Kasi lumalabas dito na ganito po, kayo po tawag dito, kayo po may-ari daw nitong kumpanya na to, which is may conflict of interest, dahil kayo po tinalaga bilang secretary ng PCO. Pero wala man lang, di ba? Walang verify na naganap. Nabasag kayo dyan, sapul kayo dyan. Nagsalita na rin po ito. Pakinggan natin ka-coffee itong bahagi ng statement ni Secretary J. Ruiz patungkol dito sa pagpapakalat ng fake news ng Politico.com at ni Mahar Lika at ng ilan pa pong mga DDS vloggers para sirain na talaga itong gobyerno. Sige. Palabas na information regarding dun sa DG8, yung angulo ng merong interest, conflict of interest. Would you like to clarify those things na lumabas? And nakuha ba yung side ninyo doon sa story na yun? Okay, let me clarify that story. Actually, I did not want to dignify the story, kasi it's fake news. It's fake news. Unang-una, I don't own a share. I'm not a stockholder. I am not an owner of Digital 8. I was an authorized representative to represent the company in the joint venture agreement between IBC 13, DG8, and PCSO. I never owned that company. So, wait lang. Mabilis lang i-verify yan, ka-coffee, kung totoong may-ari siya o hindi. Definitely, hindi sasabihin niya ni Secretary J. Ruiz na hindi siya may-ari niyan dahil eventually, kung nagsisinungaling siya, malalaman at malalaman din yan. Kasi matcha-check nila sa SEC yan Public document yan, request lang nila, makukuha nila yan.
So malinaw, hindi siya shareholder, hindi siya stockholder dyan. Ang mali ni politiko dyan, yung basic journalism, kaya ito minsan nakapagtataka, ano ko ba talaga? Di ba, minsan nilalait nila yung mga vloggers nilalait nila Kaya siya daw ang mainstream media, established na yan, ang mainstream media hindi gagawa ng fake news. Ang politico.com ay mainstream media, maraming outlet yan. Di ba? Simple. Basic journalism nga, ika dito ni Secretary J. Ruiz Balancing report ninyo dyan. Fact-checking ninyo. Check ninyo, totoo yan. Sino yung concerned tao dyan? O tawagan ninyo yung tao, sir, what can you say about this issue? Do you have any statement to clarify your name? Or may mga gusto ka ba sabihin dyan because we will be publishing this story? Diba? Basic yan na hindi ginawa ng politico.com. Kaya hindi assurance na yung mga nasa media walang fake news. Kaya wag niyong minamaliit yung mga vloggers as compared sa mga nasa mainstream media. Tandaan niyo yung mga vloggers nakapag-aral din yan. Merong hindi, pero marami dyan nakapag-aral din. Hindi nyo pwedeng matahin yan. Hindi nyo pwedeng i-claim, kasi pasensya na kayo yung mga nasa mainstream media ang yayabang minsan They look down on vloggers. Tinitingnan nila ng mababa. Kasi kami, ganito kami. Journalism graduate kami, mass communication graduate kami. Naka-attend tayo ka-coffee ng mga event. Pasensya na, segue ito Napansin ko to. Itong Alyansa event. Naka-attend kami ng press conference dyan. Yung ibang mga reporters ng mainstream media, ang yayabang, kala mo naman kung sino. Diba? May mga sikat pa nga dyan, may mga pangalan Oh, dyan na yung mga vloggers, simpleng paupuan ako. Nakuha na ng mga vloggers yung upuan. Diba? Ano yun? Gusto nyo may monopoly kayo ng information? Kayo nga, nagfe-fake news kayo. Ito fake news tong ginawa ninyo, diba? Tapos ngayon, ay nako, ewan ko sa inyo, ka-coffee. Anyway, yung basic journalism hindi ginawa nitong grupo na ito ng politico.com. Ang masaklap pa, kinagat nila maharlikat ng mga DDS vloggers. Parang ginawa lang nila as representative dahil may konting pangalan naman tayo. Ginawa akong parang spokesperson ng kumpanya, head ng sales and marketing noong October 2024. And in January 17, dahil nga may mga iba naman na akong inaayos na negosyo, ako po ay nag-resign sa kumpanya. I never owned a single share of Digital 8. So maliwanag po yan. Ang ikinalulungkot ko lang dito po ay, alam mo, napakabigat po ng akusasyon. Exactly. Ito nga yun nandito siya. Sabing ganun dito, parang tumama sa loto. J. Ruiz Company bags 206 million contracts from PCSO. Walang byline, walang pangalan kung sinong sumulat nito. Diba? Online site, walang pangalan. Okay, wait lang. Sakto commercial, no? Yan ang mahirap The damage has been done, di ba? Kung the crime has been committed, kumbaga. Anong gagawin mo kung may naniwala na? Di sirang-sira yung imahe ni J. Ruiz, sirang-sira yung imahe ng kanyang pamilya, ng kanyang mga anak. Ganyan pala yung tatay mo. May mga anak siyang lalaki daw Ganyan pala yung tatay mo. Ang portrayal doon sa balita, kurap. Nakipagsosyo sa PCSO. Ang sira, hindi lang naman siya masisira dyan, yung buong pamilya niya Sirang-sira na ng article na yan, ng irresponsible publication ng article na yan ng politico.com at ng pag-amplify ng mga peke at ng mga sinungaling na content creator. Sirang-sira na. Isa pa masaklap, walang byline. Kaya hindi ako agree doon sa mga sa mga newspaper, sa mga publication, di ba, kung titingin kayo ng mga article, supposedly, pag sinabi mo byline, may pangalan, kung sino yung nagsulat ng article na yan. Kasi accountable siya dyan. Kung kakasuhan siya, and I think dapat kasuhan siya ni Secretary J. Ruiz dyan, or kung sino man, dapat kasuhan siya. Sinong kakasuhan mo? Yung organization. Diba? Nasaan yung pananagutan? Pero dapat yung taong nagsulat niyan, may pananagutan din. Kaya syempre, umiiwas itong politico.com kasi mahilig sila sa ganyang articles Hindi nila nilalagay yung pangalan kung sino yung nagsulat ng article na yan. Nasaan yung accountability doon? Nasaan yung pananagutan dyan? Kaya hindi mo masisisi minsan ng taong bayan Mas gusto pa nilang makinig sa mga content creators, sa mga vloggers as compared dito sa mainstream media. Example, politico.com, fake news. Hindi lang si J. Ruiz yung biniktima nila. Yung general manager ng PTV. Kasi may nilabas silang unang parang The Who. Parang ganyan yung article The Who, sino to? O may mga nabulgar, etc.
Siniraan daw nila. Siniraan din nila kasi nagsalita din yung general manager ng PTV na wala akong sinasabing ganyan na ilalabas ko yung mga kontrata sa pagitan ng kumpanya daw ni J. Ruiz at ng PCSO. Kumbaga, naghanap pa sila ng masisisi at ang sinisisi pa nila itong general manager ng PTV na eventually napalitan din ng bago. Diba? Politico.com, dapat managot ang Politico.com dyan eh. Kung pwedeng tanggalan ng, kung di ba, kung sa television may franchise yan eh, sa radio may franchise yan, anong pwedeng penalty ang gawin dyan sa Politico.com? Kasi may pananagutan siya dyan. Ang dapat singilin siya dyan ni J. Ruiz dahil nasira na yung pangalan niya dyan. Yun yung masaklap sa mga taong ito eh. I-amplify pa ng mga tanga. Pasensya na sa term, pero totoo naman talaga. I-amplify pa nila. Check nyo man lang, di ba? I-verify nyo man lang, hindi yung pinapakalat nyo na yan. Alan. Walang byline, walang pangalan kung sinong sumulat nito. Diba? One line site, walang pangalan. Iba pa, may mga nag-carry pa ng iba. Alam niyo po, isa sa mga dahilan kung bakit ako pumayag ng biging Presidential Communications Office Secretary ay upang labanan ang fake news. It was actually my topic during the flag raising ceremony that was held yesterday. That one of the fight of this government and in the BBM administration and in my term as PCO, one of my programs is to fight fake news. Not knowing na ako pala mismo ang magiging biktima ng fake news. Medyo mahaba ito. Sige, let's cut it short, no? Isang malaking hininga ka, Coffee. Malalim na hininga yan para sa PCO dahil malaking challenge sa kanila yan. At karamihan dyan sa mga fake news na yan, mga trolls yan, ka-Coffee, hindi nag-exist yung mga yan. Mga machines lang yan. Binabayaran nila yan para i-amplify yung kanilang messaging para sirain itong gobyerno. Proven yan, ka-Coffee, ng kampanya ni Digong noong 2016. Isa sa nagpanalo sa kanila yung mga trolls. Ginawa nila yan. Machinery na yan. Ayaw nila sa administrasyon. Sisirain nila yung administrasyon. Ang masaklap sa mga taong ito, kadalasan ng mga nahuli, mga DDS pag nahuli sila, iiyak sila dyan. Diba? Kasi freedom of expression, maraming ganyan, mga vloggers ni Digong. Freedom of expression daw yan. Sama mo na yan sila, Roque. May limitasyon ng freedom of expression. Hindi yung magpapakalat kayo ng kung ano-anong kasinungalingan, kung ano-anong fake news para sumama yung tingin ng taong bayan sa gobyerno. Itong kay J. Ruiz, very unfair yung ginawa ninyo eh. Bawal ba siya maging authorized representative? During that time, yung transaction na naganap dyan, hindi pa siya secretary. Karapatan niya rin niyang magtrabaho. Kailangan niyang kumita, may pamilya siyang binubuhay. May illegal ba doon sa ginawa niya na pagiging authorized representative? Tulad ng sagot niya, itong pagkaka-award ng PCSO sa kontrata na yan sa DG8 at sa IBC13, yan po idumaan sa bidding, sa proseso. Kung may issue ng korupsyon, hindi natin alam yan kung meron. Kung meron kayong alam na merong issue ng korupsyon, then file a case against them. Diba? Sinabi niya na nag-resign siya, and I think, totoo naman yan, nag-resign siya noong January pa. Bago pa siya italaga bilang secretary ng PCOO o PCO na lang ngayon. Nag-resign na siya. May conflict of interest ba dyan? Definitely sa issue ng DJ8, wala. May conflict of interest ba doon sa ibang negosyo? Kasi ang sinasabi nila, nagkamali kasi si Yusek Claire. Si Yusek Claire Castro nagkamali. Kasi sa press conference sa media, may sinabi si Yusek Claire na nasa process na po ng divesting. Itong si Secretary J. Ruiz sa kanyang mga negosyo. Kasi bawal nga naman yan sa conflict of interest. Sinisisi nila ngayon si Yusek Castro kasi bakit daw magdadivest? Diba? Kung wala naman pala, hindi siya may-ari. Ang tinutukoy pala doon na dinadivest, kumbaga i-let go mo pansamantala, o hindi ko alam kung ano yung terms nila dyan, no? Yung share, yung pag-aari sa kumpanya dahil posibleng magkaroon ng conflict of interest yan. Pero may certain percentage lang yan. Parang 20, if your share is parang below 20 or 25%, hindi na kailangan mag-divest, no? Pero kung above 25%, definitely you have to divest yung shares mo dyan, etc.
Mali ba si Yusek Claire doon sa ginawa niya na sinasabi niya na nasa process na ng divesting? Kasi sinasabi nila o nag-assume si Yusek Claire na nagda-divest. Eh hindi lang naman pala, umamin din dito si Secretary J. Ruiz, hindi lang naman DG8 yung tinutukoy. Meron siyang sariling kumpanya. Meron siyang kumpanya na parang nag-strategize sila for politicians para sa campaign na kinakailangan niya rin mag-divest. At yun yung tama, at yun yung nasa process pa. Kasi nga, ang justification niya, pinakinggan ko yung interview niya sa DZMM sa EBS, no? Biglaan naman kasi yung pagkaka-appoint sa kanya. So ngayon, na na-appoint na siya, kinakailangan niyang gawin yung tamang proseso. I-let go niya yung kanyang ownership doon sa kumpanya na yan, na kanyang pagmamayari para maiwasan yung conflict of interest. Nagkamali ba si Yusek Claire dyan? Definitely hindi siya nagkamali dyan. Kasi hindi lang naman isang kumpanya ang tinutukoy natin dyan. Pero malinaw, dito sa DG8 na yan or Digital 8 na yan, hindi may-ari, hindi shareholder, kundi dating empleyado lang itong sa Secretary J. Ruiz. As contrary doon sa pinapakalat ni Maharlika, kasi tingnan mo yung sinasabi ni Maharlika. Okay. Kasi marami naman akong kumpanya. Wait lang. Ang sinasabi ni Maharlika, hindi pa tanong sabi niya, PCO J. Ruiz, ito, truthful facts. Yan na naman kayo sa truthful facts ninyo. Na kumakamal ka ng 178 million pesos. Wow! Ang laki nito ha. Na kumakamal ka. Hindi kumakamal. Kumamal. Ibig sabihin, nangyari na, past tense na. PCO J. Ruiz, ito ang truthful facts na kumamal ka ng 178 million pesos sa PCO/Mel Robles. 100% sure siya dyan ha. Tapos yung next sentence niya, allegedly, magkasosyo pa kayo ni Mel Robles sa art gallery. Allegedly na naman kayo dyan, hindi kayo sigurado. Magkasosyo kayo ni Mel Robles sa art gallery along Katipunan Avenue na Arton Strip, Quezon City called Centro Artista. Ayon sa Puting Ahas, sino ba yung Puting Ahas na yan? Di umano front for money laundering through expensive art dealings ang racket nyo. Magpaliwanag kayong dalawa nilangka. Magkasabwat ba kayo? Akala ko ba sigurado kayo? Bakit nagtatanong pa kayo kung magkasabwat kayo? Diba? Nang husga ka na doon dito sa second sentence mo na magkasosyo kayo ni Mel Robles, and then doon sa fourth sentence mo, sasabihin mo, magkasabwat ba kayo? See the connection? First statement mo, medyo sigurado ka. Pangalawa, nagtatanong ka, ano ba talaga? Nako, tingnan ninyo ha. Ewan ko, mga bobo ata itong mga pasensya na sa term pero yung pinapakita ninyo, yan ang dating ninyo. Mga palangga, tayo pang mga vloggers at kritiko ang pupuntiryahin ni Jay / ng PCO na nagpapakalat ng fake news, pero ang julul may nakamal palang milyon-milyon sa PCSO at inilihim sa taong bayan. Hala, mali pala ni Sec J dito. Dapat tinawagan niya si Maharlika. Maharlika, ito ha, nakatanggap ang DG8 ng ganitong kontrata mula sa PCSO. Ganun ba dapat? Yan siguro ang expectation nila. Tawagan sila sa mga nangyayari. I-update sila sa mga nangyayari. Ano ka, Diyos? Napaka-demanding nyo naman. Biktima kayo ngayon. Yung mga nakikinig pa rin sa kanila, naniniwala pa rin sa kasinungalingan nila, ba mag-isip-isip na kayo. Tingnan mo itong mga tao na yan. Fake news. Sige, komento ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook ka-coffee, pasuyo na lang, baka di pa po kayo naka-like and follow sa ating Facebook page, please like and follow. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated rin po kayo sa ating mga bagong upload. Ako yung pansamantala muna magpapaalam sa inyo ka-coffee. Kita-kita tayo sa next video natin mamaya. Paalam po sa inyo. Bye-bye.